Kasi before, nung mahal-mahal pa yung mga halaman, isa ito dun sa mga bumida. At talaga naman ang presyuhan ang mamahal, no? Tingnan nyo naman po kung gaano kalaki niyan, ano? Parang mas malaki pa sa may katawan ko. Yung kulay, ano? At ganyan din po yung korte. Kaya lang, this one is sobrang elongated, ano? Paano nga ba ito alagaan? Umpisa natin dun sa soil, ano? Ang ginagamit kong soil, ayan po yung composition. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-usapan natin? Meron po akong itatampok sa inyong halaman na talaga namang gustong gusto ko, no? Kasi before, nung mahal-mahal pa yung mga halaman, isa ito dun sa mga bumida. At talaga naman ang presyuhan ang mamahal, no? Pero ngayon, mabibili nyo na siya ng murang-mura, no? Ang tinutukoy ko po ay isang uri ng philodendron. Ito po yung Yopi-i, no? Yung akin pong Yopi-i dito, lumaki na talaga siya. At talagang masasabi kong gumanda na, lumago, no? At nakakapag-propagate na nga ako mula sa kanila, no? At ito po yun. Pakita ko na sa inyo. Ayan. Di ba? Ang laki. So, mamaya, papakita ko yan ng malapitan sa inyo at pag-usapan natin kung paano ito alagaan at padamihin. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At tinitingnan ko nga ito at sinisipat yung aking Yopi-i dito, no? Tingnan nyo naman po kung gaano kalaki yan, ano? Parang mas malaki pa sa may katawan ko, ano, ulo ko, no? At masasabi kong grabe yung pagka-mature na ng dahon nito, no? At ayan, no? Kita nyo, no? So, ang laki-laki ng ating Yopi-i, no? At kakaiba yung mga dahon niya. So, meron naman ako dito. Ayan, mabigat to. Ayan, ang kapal-kapal na rin. And gustong-gusto ko talaga to, no? Yung aking Yopi-i. Kasi, before, talagang sinasabi na sobrang extinct or bihira, no, napaka-rare na magkaroon o makakita ng mga Yopi-i, no? Pero ngayon, ang dami nang nagsilabasan, ano? May mga tissue cultured pa nga na nabibili, no, yung maliliit. Pero ang nakakatuwa lang kasi dito, yung kakaibang korte niya, no, nagbibigay po yan ng kakaibang atraksyon. At syempre kapag meron kayo niyan, parang yung garden nyo is sanctuary ng mga extraordinary plants, ano, dahil po doon sa kanyang mga dahon, ano, na malapad. Pakita ko po sa inyo ng malapitan, tapos pagkwentuhan natin, ano, yung pag-aalaga ko dito sa aking mga philodendron Yopi-i. Actually, yung iba tawag yan Jopi-i. Jopi-i, ano, pinangalan dun sa Dutch botanist, ano. Lagay ko yung pangalan dyan, ano. Pinangalan siya sa isang Dutch botanist. Tapos, kaya dun ang galing yung kanyang pangalan. At siguro, mas maganda na makita nyo to ng mas malapitan para makita nyo yung kakaiba dun sa kanyang mga dahon, ano. So, eto na, ipakita ko na sa inyo yung aking Yopi-i, no. And actually, ito'y isang hybrid, no, ng Pedatum. Kasi kung makikita nyo at mapansin yung Pedatum, medyo ganito din yung kulay, ano. At ganyan din po yung korte. Kaya lang, this one is sobrang elongated, ano. Sobrang haba. And makita nyo rin na doon sa kanyang mga leaves, meron pong mga parang pleats, ano, or yan, kulot-kulot, curl, no. Yung kanyang petiole, makikita nyo, merong mahabang dahon na nakalagay na yan pahaba. Tapos meron ditong lobes, ano, 3 lobes siya. Actually, may extended ditong dahon na dalawa sa merong pinaka malapit sa petiole niya, no. And ganyan yung uri niya. Maganda yung kulay niya, no. Kapag medyo bata pa yung dahon, ganyan po yung itsura, no. Ito medyo matured na, no. Pero tingin tayo dito ng medyo, ayan, this one, no. Talagang shiny, tapos medyo light na green, tapos eventually nagiging dark siya, tapos hanggang sa maging ganito. Kaya lang kapag halimbawang lumalaki yung ating mga
UPI, napapansin ko sa kanya parang nag-curl din ano, o parang yan, gumaganyan siya oh. Parang nakaganyan, no? Anyways, pag-usapan natin kung paano pag-alagaan kasi ito ang laki-laki na no, sa isang kamay ko po parang tatlo na ganito yung lapad niya no. Tapos ito namang isa kong UPI, sobrang dami na ng dahon no. Ito po mga isang dahon lang before no, pero now kita nyo naman ang laki-laki na yan. And paano nga ba ito alagaan? Umpisa natin dun sa soil ano. Ang ginagamit kong soil, ayan po yung composition no. Napansin nyo po, more on mga coco cubes, tapos may mga bulok na ipa, and pwede rin po yung mga bark ng trees ano, cut nyo, tapos konting pamis yan, and okay na siya, ganun lang, paghalu-haluin nyo lang, kasi ang mahalaga po dito huwag kayong gumamit ng clay ano. Mas maganda yung less soil no, para iwas fungus, hindi ma-root rot ano. At the same time, ito po kasing mga component na to, yung mga binanggit ko kanina, yung mga bark ng trees, tsaka yung mga coco cubes, nakakapag-hold po yan ng moist no, na gustong gusto ng mga UPI no. Tapos yung kanyang pamis naman, yun po yung nagiging reason para maging fast draining pa yung ating soil ano, or yung kanyang medium. Ito rin yung dahilan para maging porous o makapasok yung hangin ano, kasi once nakakapasok yung hangin dun po sa inyong mga potting mix, mas lesser po yung pag-develop ng fungus. At kung ganyan po yung mangyayari, iwas po kayo sa pagkabulok ng ugat ano. Yan po yung ating ginagamit na potting mix dun sa ating UPI ano, para po mas maganda no, at healthy yung kanyang pagtubo. So pagdating naman po dun sa kanyang light requirements, ito nga po nakasilong no. ayaw po nitong mga UPI nung sobrang init no, kasi nagkakaproblema naman sa dahon kapag halimbawang sobrang init, yan, matutusta yung inyong ano. Meron nga po ako dito yan no, yung mga butas-butas na yan galing doon sa pagkatuyo nung nalagay ko siya sa init ano. Pero sabi ko nga nung simula nun, nilagay ko siya sa pwedeng bright no, na shaded area lang, or area na shaded pero merong pumapasok na konting light ano. Okay na okay po yan, mabubuhay na yan. Tsaka ito naman hindi naman siya variegated, green lang siya, kaya kung ilalagay nyo siya sa loob ng bahay, sa lugar na lesser yung light, okay na okay, survive po itong inyong mga UPI ano. Pero sabi ko nga, maganda po siya dun sa mga garden na lalagyan ng net ano, kasi ito sanay po no sa kanyang habitat na talagang gumagapang lang sa puno, sa ilalim ng puno. So partly shade pa rin po yung kanyang environment pag gano'n ano. So dito sa atin, ginagawa po natin is ina-adapt lang natin yung kanyang natural habitat no. And ayan nga, and pagdating naman po sa water requirements, kapag ganito po yung inyong lupa na ginamit, okay na okay no. Pag natuyo lang po yan, tsaka kayo magdilig ano. Tapos ang pagdidilig sa kanya is talagang todo-todo no, na dilig, kasi magde-drain naman po yan. Yung talagang pag tinaas mo ay tumutulo yung tubig ano, kasi mahirap naman yung unti-untiin ano, yung pagtutubig dito. Magkakaroon kayo ng problema sa underwatering naman na tinatawag. It's either papayat po yung kanyang mga stem, tapos magkakaroon po ng mga crinkle, tapos halatang halata mo naman sa halaman kapag halimbawang underwater siya, medyo matamlay no, at hindi niya rin makukuha yung pagka-green no nung kanyang dahon, yung maganda at masiglang pagka-berde. So importante na kapag halimbawa tuyo na yung lupa, yan, talagang madiligan nyo na siya. At wag muna kayo magdilig kung halimbawang basa pa no, kasi depende po yan sa pinaglalagyan nyo. Kung halimbawa po yung lugar na pinaglagyan nyo is madalang or matagal matuyo yung lupa, mas lesser din po yung intervals ng inyong pagdidilig. Samantalang po kung mabilis naman,
mas madalas po yung pagdidilig nyo. So nakabatay po sa lugar, nakapayatay po sa potting mix, kasi ito po pwede naman sa ibang potting mix, kaya lang nga po yung ibang potting mix matagal matuyo. So kapag matagal matuyo yung potting mix mo, magdepende ka dyan, no? Huwag ka kagad magdilig at bawas-bawasan mo yung bubuhos ng tubig, ano? Kasi yung iba sa atin medyo naaaliw, ano? Pero hindi napapansin na basa pa pala yung lupa, dilig na kagad ng dilig, ano? So yan, ito po tinutubuan ng mga aerial roots, ano? Yung ating mga UPI, katulad din ng ibang philodendron. So pakita natin, ano. So ayan, makita nyo po. At kapag tumubo po ng ganyan, pwede yung i-propagate yan, ano. I-cut nyo lang po sa internode, tapos ilubog nyo po ito. Tutubuan na po yan ng panibagong roots dito sa kanyang aerial roots, ano. So magkakaroon nyo ng auxiliary roots, yung fresh na roots, yung kulay white. Yan, dadami na yan kapag halimbawang tinanim nyo, no? So ganyan lang na may pagpapadami ng mga UPI. Importante rin malaman natin na gusto nito yung magandang humidity, no? Dapat nagsisirculate yung air sa inyong garden, sa inyong bahay, para yung lupa niya, no, nakakatagos dyan yung hangin. At the same time po, gusto nito kasi mas mabilis kasi silang lumaki kapag ganyan, kapag maganda yung humidity ng inyong bahay. So kung ganitong panahon na medyo maulan-ulan, okay sa kanya yan. Pero kung darating po yung time na magtatag-araw, kinakailangan po, no, na alagaan sila sa misting, no, o inis yung kanilang mga paligid or even sa mga dahon, ano, kasi kapag nakakakuha sila ng magandang misting, nag-i-improve po, no, yung kanilang paglaki, no. And isa yan sa nagiging sanhi para maging healthy yung plants, ano. So ayan po yung pag-aalaga at pagpapadami ng ating UPI, ano. Pero ito, sabi ko nga sa inyo, umabot po sa 100,000 yung nakikita natin before. At napakaswerte nung mga ngayon palang mag-aalaga at bibili, no, kasi maaabutan nyo yung mura, no. Pero sabi ko nga sa inyo, bago-bago ang panahon, sa ngayon siguro na medyo lumipas na yung era ng mga plantito at plantita na pagtatanim, at talagang yung mga tao busy na sa iba't ibang gawain, yung mga halaman ay nagmurahan na. Pero may mga times kasi po, base sa aking experience, kahit hindi pa pandemic, umiikot po yan, no. So may times din po na kapag halimbawang nag-boom uli, talagang tataas uli, ano, yung demands sa mga halaman. Kaya naman habang mura po, maaari na kayong bumili nito, no, at tumingin-tingin, ano. Pero ang nakakatuwa lang dito, kasi ito ay lahi ng philodendrons, and alam nyo naman na ang philodendrons ay kilala, no, bilang natural air purifier. At kapag meron kayong ng philodendrons or ng UPI, maganda po yung paglinis nila sa hangin, pag-absorb ng mga chemical sa hangin na talagang sama po sa ating kalusugan. So probably kung naghahanap kayo ng mga halaman na kakaiba naman, pwedeng-pwede po itong ating UPI. Pwede nyong isaalang-alang yan, ano. At yan lang naman yung pag-aalaga ko, at ang laki-laki na nitong aking UPI, no. Pag nag-mature talaga sila, ang gaganda ng mga philodendrons. Kung mahilig kayo sa mga higanting plants or extraordinary plants, try nyo po ito, no. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating vlog for today about dito sa philodendron UPI. And kung wala pa kayo, pwede nyo yung i-try at subukan, ano. At napakaganda. Kung meron naman kayo, i-comment nyo na kung ano nangyari sa inyong mga
Philodendron Yopi ay kung napalaki nyo na ba sila, napaganda yung dahon, napalago. Babasahin po natin yung comments nyo. No? Thank you so much sa lahat ng nanood ng ating vlog, sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. No? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Sunako or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Sunako, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.